Sa kabila ng mga hamon kaugnay sa taas presyo ng krudo, hindi pa rin nagpapigil ang ating mga kababayan na nais makauwi sa kani-kanilang probinsya para sa Semana Santa. May report si Julian Bunag para sa 13 sa tanghali. Alas 3 pa lang ng madaling araw nang pumunta na si Remigio sa terminal na ito sa Cubao para sa kanyang biyahe pa Samar na nakaschedule kaninang alas 11 ng umaga. Hindi niya alintana ang naging pagtaas sa presyo ng pamasahe pauwi ng Samar, makasama lang ang kanyang nanay ngayong Semana Santa. Occasional kasi ako umuwi, so if ever na may mga occasion like Christmas or fiesta sa amin or like this Lenten season, I need to be with my family para na rin may bonding kami together with my family since wala naman pong trabaho. Si Karil naman taon-taong sinasamantala ang Holy Week para makauwi sa kanyang kamag-anak para makapag-unwind. Mahalaga po kasi bawat oras po na dumadaan, mahalaga po sa atin. Kahit pa paano nakakapagbigay pa rin po ng time para po magbakasyon at makapag-isip-isip. At ngayong Holy Week, ang kanyang planong gawin sa Samar, Wala lang po, saya-saya pa lang po, ganun lang po. ayon sa pamunuan ng bus terminal na ito, kung susumahin, bumaba ang volume ng mga pasaherong nag-uuwian sa Samar at Northern Bicol. Last na gantong season, 5 days bago yung Biyernes Santo, talagang dagsa na yung pasahero. Ngayon ma'am, ilang araw na lang Biyernes Santo na pero hindi pa namin ramdam yung pagdagsa ng pasahero. Sa ngayon, ganito na ang sitwasyon ng isang bus terminal dito sa Cubao. Ayon sa management ng bus terminal na ito, bagamat hindi pa sila fully booked, limitado na lang ang kanilang mga biyahe simula nang magtaas ang presyo ng krudo sa bansa. Actually, yung diesel namin dati is nag-18,000 lang papuntang Bicol. Ngayon umaabot na siya ng 36. Dumoble. Pero yung pamasahe, pampresyong 76 yung diesel. Yun yung pinaka-in-adjust ng namin company is magbawas na lang ng unit and then mag-compress ng mga pasahero sa isang bus. Alam ng pasahero kung ano yung status ng crisis ngayon. Hindi sila nagtatanong kung bakit ganito, ba't ililipat ng bus kasi may idea sila kung ano yung nangyayari. Hindi namin kailangan sa kanilang explain, alam na nila agad kung ano yung sagot. Samantala, para sa mga nais na umalis pa rin ngayong Holy Week pero tight ang budget, patuloy pa rin ang diskwentong handog ng pamahalaan para sa mga motorista at biyahero natin sa bansa, gaya ng 50% off na discount sa MRT3 at LRT1 maging sa mga toll sa expressway. Patuloy naman ang pagpapaalala ng Department of Transportation na planuhing mabuti ang inyong magiging biyahe ngayong darating na Holy Week dahil magkakaroon ng tigil operasyon ang mga riles ng LRT1 and 2 at MRT3 para sa kanilang maintenance activity mula April 2 hanggang April 5 at magbabalik operasyon naman sa Lunes. Tigil operasyon din ng Philippine National Railways sa April 3 at 4 at magbabalik operasyon sa April 5 araw ng Linggo. Para sa totoong balita sa Bagong Pilipinas, Julian Bunag, 13 sa tanghali ng Congress TV.